Nahuli kampo ang isang lalaking nagnanakaw ng side mirror mula sa dalawang nakaparadang sasakyan sa Quezon City. Matapos maisagawa ang krimen, pasimple lang naglakad ang suspect papalayo, bit-bit ang mga nakulimbat. Balita hatid ni Steve Dalisan, exclusive. Masdan ng lalaking ito na nahuli kamakailan sa tapat ng isang water refilling station sa Quezon Avenue, Quezon City. Tila nag-aabang ng masasakyan. Yung pala, pinag-iinteresa na ang dalawang nakaparadang mamahaling sasakyan. Sa bilis ng kilos, animoy pumitas lang ng prutas habang tinutungkab ang side mirror ng sasakyan. Matapos makuha ang unang pares na isinuksok lang sa shorts, sinunod naman ang isa pang sasakyan. Sabay patay mali siyang naglakad papalayo. Siguro mga 8 seconds lang halos sa isang side mirror. Ganun kabilis. Pang-anim na beses na palang napagnanakawan ng side mirror ang mga pumaparadang sasakyan. Huli din nung nakaraang buwan ng lalaking ito na kunwari nakaupo sa tapat ng sasakyan. Maya-maya, tinungkab na rin ang side mirror. Hindi na nahabol pa ang kawatan. At dahil ilang beses na nga silang nabibiktima ng mga umunoy tirador ng side mirror, bukod sa dinagdagan, mas pinaganda pa raw nila ang kalidad nitong kanilang mga CCTV camera. Plano rin daw nila na maglagay ng sariling monitor para dito sa kanilang gwardya nang sa gayon, makikita ng buo ang mga kaganapan dito sa kanilang garahe at agad na mahuli sakaling muling aatake ang mga salarin. Ayon sa opisyal ng Barangay Santa Cruz, Quezon City, marami raw ang insidente ng nakawan ng side mirror sa kanilang lugar. Maging ang kapitan ng barangay na biktima rin. Mabilis naman daw sana silang makaresponde dahil may pulis na sa barangay. Kaso pag may nahuhuli, tinamad na sila dahil siguro napaka-late na bagay para sa kanila yon. Tapos siguro yung oras, hindi nila ma-accommodate siguro yung panahon. Kaya pinatawad nila. Ngayong panahon ng Kapaskuhan, iba yung pag-iingat daw ang dapat gawin. Imumungkahi rin daw nilang maglagay ng outpost malapit sa footbridge para mabantayan at madakip agad ang mga kawatan. Steve Dalisan, GMA News.